Sa itong month na to nang hindi tayo nagsisizzle, tama? Or hindi natin nakikilala yung ilan sa ating mga online franchisee na kumita ng maganda despite the pandemic. Okay? So bago tayo magsimula, no, pakilala lang po ako sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, no. Hello po, no, sa mga bagong online franchisee. Hello po. Kung nasaan man kayong panig ng mundo ngayon, no. My name is Jeffrey Antonio Ang and I'm your Assistant Director for Training and Creative Marketing dito po sa ating company. Binabati ko po kayong lahat. Kamusta kayo? Kung saan man kayo nandoon, nandito kayo sa Pilipinas, nasa labas kayo ng bansa, no? Nasa Middle East kayo, nasa Europe kayo, no? Nasa trabaho kayo ngayon or nasa bahay kayo ngayon. I hope all of you are doing fine, no? Kayo po ay malakas, healthy, and at the same time, of course, no? Talagang maayos ang ating pangangatawan, okay? So binabati ko po, no, Laarni Fabian, good morning, Sir AD, di ba? Anthony Bandola, Team Dynamic Aces from Binyan, Laguna. Hello, Anthony. Marites Sonota is also watching. Hello po, no? Carol Valenton Agdan. Hello, Carol. Watching from Milan, Italy. Team Sagad, di ba? Ogie Liovi, di ba? Wow, talaga, di ba? Baby Jean Mendiola Relativo. Yes, Denver Navarro is watching. Hello, Denver. Jasmine Casalan is also watching. Jessica Lobederio is also watching. Yeng Arce, di ba? Renz Manzano. Hello, Renz Manzano. Di ba? Kamusta kayo dyan? Justin Samson. Hello po, Kurt. Lucas Nukum is also watching. Hello, Kurt. How are you? Ayan po, at marami pang iba, di ba? Marites Amurao, hi sir, watching from Isabela. Hello, no, grabe, nasaan sa Isabela? No, sa Kawayan, sa Santiago, no, namimiss ko na pumunta sa Isabela. Okay. Senso, excited to see Idol Ken Enda, of course, at hindi lang si Ken, no? Meron po tayong 4 na idol na makikita natin ngayong gabi. Sino-sino kaya sila? Mamaya natin malalaman, okay? So, Mercy, ayan, Jennifer Lacar, ayan po, at marami pang iba. Alright? So guys, no, 262 viewers na po tayo ngayong gabi. Okay? Hindi po tayo, wala pong magaganap ng paraffle ngayon or special announcement. Pero ngayong gabi, ang bida po, kayo po, no? Mga online franchisee, ng mga suki namin nanonood, mga bravest dreamers po, di ba? Just Tina Liwag. Hello, Tina Liwag. Okay, hello. Ayan po, di ba? Prince Dimitri, ayan, at marami pang iba. Hello, Jasmine, ayan po. Ay, nako talaga. Excited. Guys, are you excited? This is going to be a different night. We're going to discover something mula sa ating mga special na bisita ngayon. Maririnig natin ng kwento ng kanilang buhay kung paano po sila naging successful. Pero, hindi po tayo magsisimula, no? Hanggat wala po dito yung aking partner, o di ba, na talaga magpapainit at magpapa-excite ng gabing ito para sa ating lahat. Yes, tama-tama, no? Sa mga hindi pa po nakakilala sa aking partner, he is also one of our assistant director. He is handling the network development department ng ating kumpanya. Etong grabe po to, no? Napakatalino, napaka-full, special na coach para sa pagpapatlaki ng inyong negosyo. Okay? Guys, let's all welcome live mula sa Dubai, United Arab Emirates. Tawagin natin ang ating Assistant Director for Network Development, ang gwapong-gwapong si AD Rene Aison. Yes! AD Rene, good morning. Hello, Sir Jeff. Ayan, Merry Christmas sa'yo. Narinig ko na naman yung Christmas song kanina. Grabe. Sir Jeff, malapit na ang Christmas. Mga kababayan ko, baka naman, di ba? Merry Christmas po sa inyong lahat. Advance. Ayan, Sir Jeff, nakaka-excite po yung online na monthly sizzle natin ngayon. Kasi bakit? Nako, itong mga maririnig yung pong kwento. Ito po yung mga ordinaryong tao na naging extraordinary ang buhay nila dahil sa
ating opportunity. Ayan, nako, nakaka-excite, Sir Jeff. And siyempre, kailangan nyo pong i-chat ang inyong team, ano? Yung team ninyo, kung anong grupo kayo para shout out namin maya-maya. Diba? So, huwag yung kalilimutan yan. And siyempre, hi sa aking mga anak na nanonood ngayon, kay Renee, okay, kay Renzo, at kay Aya, at sa misis ko, hello. Sa aking mga kapatid, ayan. Si Ate Weng, Kuya Resty, Kuya Randy, si Robert, at si Ronel. And of course, sa ating mga brave streamers at mga bagong subscribers. Ayan. So, Sir Jeff, nako, ang dami. Pinuputakti na naman yung aking cellphone dito. Pinuputakti ng mga nagpapagreet. Ayan. Hi, Ma'am Pebi Candido. Hello po. Ayan. And Ma'am Ruby Dizuara. Ayan. And then Baby Jean Mendiola, relativo, hello po. Ma'am Julieta Laluna, ayan, grabe. Ilagay niyo po yung team ninyo, ayan. So Team Golden Fire Sagana, oh, grabe, no? Team Gilas, ayan. Team Tamig, Team Believers, ayan. Team Titans, ano pa? Ang dami. Team Sagad, yun. Diba? So, ladies and gentlemen, hindi pa namin maalala yung ibang team. I-chat niyo po yung team ninyo para at least mabati po namin. Team Chosen, of course, di ba? And Team Patbogen, ayan. Ano pa? Team Synergy Dynamic. Extreme, yun. Team Dynamic. Team Dynamic yun, Aces. Yes, Team Dynamic Aces, ayan. Team Sagad. Team Sagad. Yeah, grabe. Yan, so Sagad. anyway, diba? Sir Jeff, nako, nakaka-excite itong mangyayari ngayon kasi ako mismo, rehearsal pa lang, Sir Jeff, nako, ayok magkwento. Ay, rehearsal pa lang kasi kanina, nako, mukhang kailangan pakinggan po natin itong mga to. Alright? Tama. Sir Jeff. Agree ako dyan. Okay. Tama. Thank you, ADR, no? AD Rene, sobrang agree ako sa mangyayari ngayong gabi kasi bakit? Hindi po simple. Hindi po ordinaryo. Itong mga storya ng mga bisita natin ngayong gabi. Pero ang nakakatuwa sa kanila, sila po ay kaparehas din nating lahat. Nangarap, umarap sa problema ng buhay, at dahil sa pamamagitan ng negosyo na to, sila po ay nagtagumpay. Correct. Okay, AD Rene. Okay, ang una nating bisita, no? Ayon sa aking bubuet. Yan. Yun, ayan na naman si Bubuet. Ayan na naman, yung ating bubuet. Ayon sa aking bubuet, itong unang bisita natin, ito ay may pangarap, no? May pangarap, no? Silang pamilya. Kaya po sila, masakit man, lumisan sa Pilipinas at sila po ay nagtrabaho sa ibang bansa. Tama? Para maabot po yung pangarap. Yan, di ba? Mamaya na, siya na magkikwento kung ano yung bansa na yun, no? Pero, AD, yung bansa na pinagtrabahuhan nila, hindi basa-basang bansa. Hindi. Ito ay isa sa mga pinakamundo. Yan. At dyan din galing yung tatak ng isang famous na sasakyan na itsurang kabayo ang logo. Ay, ganun baga. Naku. Saraw. Saraw ba yun? Hindi. Saraw brand ba yun? Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Huwag nyo isaraw ang inyong mga tenga. Kasi mamaya maririnig nyo talaga ang storya. Pero ang nakakagulat dito, AD, mayaman man ang bansa kung saan sila nagtatrabaho, di ba gumaganda na yung buhay nilang pamilya, biglang dumating itong coronavirus pandemic. Affected din. Sobra, AD. Kasi bakit? Itong bansa na to, dito nagsimulang kumalat yung balita na yung grabe, no? Ang daming namatay. Yung worst stricken area or country. Yes. Ayoko nang munang pag-usapan nyo kasi nakakalungkot. Tama. Pero focus tayo dito sa ating bisita. Di ba? Siya na magkikwento, AD. Siya na talaga magkikwento ng lahat-lahat. Alright? Yes. So, AD Rene, pakilala na yes, natin. Papasukin na natin
ang ating unang bisita dito sa bahay ng online Sizzle event. Live from Rome, Italy. Tawagin natin Tawagin natin si Ma'am Leo Giambao. Hello, good morning Ayun, po. Hi. Hello, ma'am. Ayan, hello. Good morning ba? Good evening dyan. Good morning pa lang po, laging morning. Morning po sa inyo ngayon. Wow, yan po yung bansang supposed to be pupuntahan ko. Kaya lang, nag-lockdown, hindi na ako natuloy. Buti na lang pala, Sir Jeff. Buti na lang hindi ako natuloy doon. Kung hindi, na-lockdown talaga ako doon. Oo, grabe. Kumusta naman po kayo, Ma'am Leo, dyan sa Italy? Dito po sa Italy, medyo normal na po kaming nakakalabas ngayon. Wow. Let's see. Take note, Sir Jeff, ha? Nauna silang tinamaan ng matindi, pero mabilis din silang nakarecover. Yun ang malupit doon. Hindi, tsaka that's a good news, no? Kasi ang pinapakita natin dito, kapag may dumating na trahedya sa buhay, sigurado babangon talaga tayo ulit. Correct. Tama, di ba? At yan yung isa sa mga bagay na kailangan positive tayo. Yan, di ba? Ayan. Well, so, Ma'am Leo, gusto po naming marinig naman ang kwentong COVID-19. Kwentong COVID-19 ba to? Kwento ng inyong tagumpay during sa COVID-19. Di ba? So, Ma'am Leo, okay? Take it away! Go ahead, ma'am. Yes po. Yan, ma'am. Sige po. Yan. Guys, pakinggan niyo yung story ni Ma'am Liovi, ha? Talagang grabe ho to. Alright. Ma'am, good luck po. Okay po, maraming salamat po. Hello, good morning po sa ating lahat. I'm Liovi Diaz Giambao. I'm 34 years old po. Taga dito po ako sa Milan, Italy. And may dalawa na po akong anak, happily married. And ito pong dito po sa Italy, syempre, madami po kaming mga sinubukan marami po kaming mga sinubukan na trabaho dito dahil nga po dito po sa Italy wala kang profession eh. Kung ano man po yung profession mo sa Pilipinas, hindi po siya nababalidate dito. So ako po, I'm a former sales lady, barista, English teacher, dog sitter, babysitter, at saka po naranasan ko rin po ang mga muhan. Kami po dito, most of the Filipinos po talaga, alam naman po natin na pag pumunta ka ng Italia, ang unang magiging trabaho mo, lalo na inaaral po mo ang salita, ang lingwahe ng Italian, syempre talagang nakaranas po talaga kaming maging katulong at pinagmamalaki ko po yan dahil wala pong masama sa isang pagiging katulong. Diyan po kami na itaguyod ng aking magulang, ang aking mama na nag-iisang mama. Kaso po syempre, hindi naman talaga yan yung gusto natin. Kahit hindi natin linya, madaming bagay po talaga dito sa Italy ang nililinya mo dahil kailangan. Nandito ka para kumita ng pera. Nandito ka para sa pamilya mo. So anyway, ako po 17 years na po ako dito sa Italy. Naramdaman ko po dito na ako natutong lumaban po sa buhay. Dito na po ako naging matatag dahil ng mga pagsubok po dito. Syempre, tayong mga OFW, tayo po talaga yung tayo po yung hindi uso po sa atin yung mahihirapan ka. Kahit mahirap, kakayanin mo talaga. Hindi uso sa atin ang pagod. Kahit may sakit, kailangan mong pumasok sa trabaho. Kailangan malakas ang loob mo dito. Kahit po dito sa Italy, kailangan matuto kang mag-Italian. Hindi pwedeng English ka lang or Tagalog. Para makipag-communicate din po, syempre, unang-una sa lahat. Ayun po, naging masipag kaming mag-asawa. Masipag po kaming mag-asawa na nagtrabaho. Kung pwede lang pagkasyahin hindi na nga po magkasya ang 24 hours para lang sana
para lang po sana mas mabigyan pa namin po ng magandang buhay ang mga anak po namin, ang binubuo namin pamilya. Kaso ano po, dumating po talaga sa time na parang mahirap po talaga. Halos hindi na po kami nagkikitang mag-asawa. Wala na po kaming day off. Sinasacrifice din po namin yung dapat kami po ang mag-aalaga sa mga anak namin, pero napapalagaan po namin sila sa iba. Parang habang tumatagal pa ulit-ulit lang, parang habang tumatagal lalong ang hirap, kulang pa rin naman. Kaya siguro po sa paghingi ko po kay God ng tulong sa kanya, binigyan po talaga ako ng dalawang anghel de la guardia po na tumulong po, gumabay po sa atin. Isa po ako sa natulungan ng mga taong ito. Kaya po napaka-grateful ko na nakilala ko po si GM Giovanna de la Cruz, mentor Nisa Di Catalina, na by social media lang po, hindi naman po talaga kami totally related. Hindi naman po nila kami kapamilya. Tinuring po nila kaming pamilya at kapamilya para maituro po sa amin na mas maging madali po itong negosyo. Siyempre, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami pong lahat dito in behalf of Team Sagad Italia, mga OFW po na natulungan po na magkameron po ng bukod na pagkakakitaan sa mga may-ari po ng kampanya, Boss Jonathan So and VP Carlito Makadandang. Walang hanggang pasasalamat po sa opportunity na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po na maraming pamilya po ang ngayon po patuloy po nangangarap. Napakaganda po ng business opportunity na to dahil ngayon from being isang empleyado, dati rin po akong empleyado, na kung ano pong meron, yun po yung gagawin ko para po kumita. Hindi po uso dito kasi sa Italia na isa lang ang nagtatrabaho dahil talagang kukulangin po yung pamilya nyo. Ako po basta meron ka lang cellphone, ituturo naman po kasi itong sistema dito sa negosyo po natin. Kami po dito, cellphone lang, internet, laptop, na ibahagi po natin ang opportunity na meron po tayo. Sa iba't ibang lugar din po dito sa Europa, tulad po ng Vienna, Austria, nagkameron po tayo ng mga online franchises na nakakatulong po sa pamilya nila. Tulad po sa France, sa Paris, sa Monaco. Meron po tayo sa iba't ibang lugar dito sa Milan, sa Bologna, sa Florence, sa Torino. Napakadami pong pamilya, napakadami pong online franchises ang ngayon ay kumikita ng dahil po sa negosyo nating ito. Alam naman po natin, nabanggit po kanina na isa po ang Italia talaga sa pinakamaganda at pinakamayamang lugar. Wala naman po kung sino man sa atin ang naging ready. So ang Italy po ay isa sa bansa na unang tinamaan po ng pandemic. Yung time po na yun, yung talagang doon nagkameron po ako ng napakadaming realization na napakahirap po pala talaga ng malayo ka sa sarili mong bayan, sa sarili mong bahay, malayo ka sa pamilya mo. Yung dito po sa Italy, ayaw ka na talagang mag-open po kahit ng television dahil ang naririnig mo na lang
sa dami po ng mga nasawi, na dami pong nagkasakit, lalo na matatakot ka po dito kasi bilang isang dayuhan ka, bilang naandito yung pamilya mo na natatakot ka na baka sila mismo magkasakit sila, na hindi ka priority dito dahil nasa ibang bayan ka, nasa ibang bansa ka. Mahirap isipin, nakakakalabot po yung mga pangyayari, even yung government po ng Italy at mga ospital hindi na po kayang i-accumulate yung mga pasyente. So nakakatakot po na isipin na sana walang magkakasakit po sa pamilya. Kahit yung pamilya ko po na naiwan po sa Pilipinas, yung mga lola ko, syempre takot na takot ka na sana kasama mo sila. Anyway, almost 3 months po kaming hindi nakakalabas dito. Pero sa halip na puro takot lang po at pangamba, iniiwasan ko po talaga yung yung mapapraning ka na kakaisip, kasi unang-una sa lahat, may 2 po akong anak na maliit. Syempre, ayokong maapektuhan, ayoko talagang magpa-apekto. So yung mga oras na po yun, in-spend ko talaga yung quality time ko na nakakasama ko yung mga anak ko, lalong-lalo na po yung asawa ko. Masaya, hindi man bukal sa loob mo na masaya mong harapin, kailangan mong gawing masaya. So ang maganda pa po dito, nagkameron po kami ng oras, kaming mga online franchisee na talagang aralin po ang negosyo. So sa paggawa ko po nitong negosyo natin ng online franchise, dito na po nagkameron ng mga katuparan ang bawat pangarap ko. Dito po nakakuha kami ng libreng kotse, na dati naman po wala kaming kotse. Magtitiis ka talaga sa sobrang lamig dito. Siyempre, gusto mo din naman sana na komportable yung mga anak mo. Dito na rin po ako nakakuha po ng mga travel, tulad po nung December 2019 sa Shanghai, China. Ma'am Liob, yung slides mo po, Ma'am Liob, na nawala ata. Pa-share po. Hindi po lumalabas. Yes. Oo, we want to see the slides. Wala po. Oh, guys, itatry lang po natin i-upload yung slides ni Ma'am Liobi, kasi maganda to, yung papakita niyang pictures. Okay, yung mga slides, yung para makita natin yung wow, yung success and everything. Okay? Ayan, okay. Ayan po, Yes, ma'am. Yan po. Very good, Oh, guys, kinig tayo ulit, Grabe. Okay na po? Yes, Ma'am Liovi. Okay na po. Yan. Oh, ganda ba? Okay. Ito po yung mga nakuha ko po na mula sa ating kumpanya, mula po sa pagiging isang online franchisee. Ang masarap po dito, syempre, hindi lang po mga pangarap ko ang nagkakameron po ng katuparan. Yung mga nakasama ko po dito na nagtiwala po sa amin, dahil napakaganda po ng sistema ng negosyong ito. Pati po sila, napakasarap po sa pakiramdam ng pati po sila unti-unti po ulit nangangarap. Unti-unti po ulit na nagkakameron ng katuparan yung mga pangarap namin, dahil parang pag isa kang OFW, nagkakameron po ng limitasyon yung mga pangarap mo. Dapat pala habang tumatagal, lalo pong lumalaki yung pangarap natin para sa pamilya. Hindi tayo OFW forever. Sabi ko nga lagi sa kanila, hindi mo masasabi ang buhay dito sa Italia hanggat hindi ka nakakarating dito. But at least kahit nasa ang lugar ka, nasa Italia ka man, nasa Pilipinas ka man, sa totoo lang ang oportunidad na lumalampas na nakikita mo, dapat kailangan kailangan mong subukan. Dahil po dito sa online franchise, kumita po ako ng higit sa inaakala ko.
nung po time ng pandemic na 3 months po ako na nasa bahay lang. Totally hindi po kami nakakalabas. Kumita po ako ng almost 700,000 pesos. Biruin niyo po, nakinita ko po yun in 3 months na nasa loob ka lang ng bahay. Pero dito po sa Italy, kailangan mong pagpaguran niya ng taon na talagang sobrang pagod. Na yung time mo na nauubos na pala para sa hindi na uso na na yung oras mo nabibilang mo hangga't kaya mo dito tinatrabaho mo, samantalang ito pong negosyo natin, nasa bahay ka, you spend quality time for your children. Bilang isang housewife, napakasarap na ikaw mismo mapapagsilbihan mo yung asawa mo, pero kumikita ka. Hindi na uso yung housewife ka lang, dapat kumikitang housewife ka din. So ito po yung video ng asawa ko. It is not to brag. Ayan po yung kinita namin na 700,000 pesos using only our cellphone po. Bawat 50 euro po na nakikita nyo, equivalent to 3,000 pesos. Napakalaking blessing po talaga dito sa amin. Kasi nung time na yun, ayaw ko rin naman pong isakripisyo yung safety ng asawa ko, ng pamilya ko, nalalabas siya para po magtrabaho. Pero dahil po sa ganitong klase ng negosyo, kaya po nating kumita. Kaya po nating mataguyod yung pamilya po natin. At dahil po sa negosyong ito, nakakatulong po ako, nakapagbalik po ako ng tulong dun sa bayan po namin. Napakasarap po sa pakiramdam pala talagang tumulong. Napakasarap po sa pakiramdam na kahit paano bilang isang OFW po, dahil po sa ganitong negosyo, kasi kung ikaw mismo OFW ka, ikaw ang unang aasahan ng pamilya mo, ikaw ang unang aasahan na makakatulong. Paano kung mismo pati ikaw wala ka? Gustuhin mo mang tumulong, parang wala ka rin magagawa kasi ikaw mismo wala. Hindi ka makatrabaho, hindi ka makalabas. Kaya napakalaki po ng pasasalamat ko. Nang dahil po sa negosyong ito, hindi lang po pamilya ko ang nakasurvive dito sa Italy, sa Pilipinas. Nakatulong din po tayo sa ibang tao. At yan po yung habang nakakatulong tayo, yung totoo po doble-dobleng blessings ang bumabalik po sa iyo. Ayan po yung tinuro talaga sa amin ng mga may-ari po ng kumpanya. Napakababait, mabubuting puso po talaga nila at yan po yung mga sinusundan din po namin sa kanila. Actually ako po mayroon akong tattoo na good life sa kamay kasi sa totoo lang po yung good life nasa mga kamay mo talaga yan eh. Ikaw talaga ang magdidesisyon kung anong buhay ang ibibigay mo sa pamilya mo. After pandemic po, after 3 months po na naka-lockdown po kami, yung pong after noon, nakapagbakasyon po kami ng almost 2 months kasama po ang pamilya ko. Nagpunta po kami sa mga lugar talaga na pinapangarap lamang din namin puntahan. Kasi syempre, hindi ko rin po naman nakalain na mangyayari. Hanggang ngayon po, hindi ko rin naman po alam paano ako magpapasalamat kung paano po ako, bakit nabigay sa akin yung ganitong blessing. Ang alam ko lang po may pangarap ako para sa pamilya ko. At sa ganda po ng negosyong ito, kahit nasa bakasyon ka, tuloy po yung kita mo kasi kaya mo po itong gawin ng online. Anytime, kahit nasan ka, basta may internet ka lang po, may cellphone ka, makakapag-post ka sa Facebook mo using your social media. Kayang-kaya niyo pong gawin itong negosyo. Ito po yung mga nabili naming kotse nang dahil po sa ating negosyo. 2018 po nung kaunahan kaming nagkakotse para din po sa convenient po ng mga anak po namin. 2019 po nang binigyan po kami ng libreng kotse ng kumpanya, 3 Mini Cooper, and this
after po our vacation, nakabili po kami ng isang luxury car po, Porsche Cayenne, worth 2 million po in Philippine money na hindi ko po akalain na kaya po. Hindi ko pa pinapangarap, binibigay na ng company natin. Tayo po yung kauna-unahang Pilipino po na nagkameron po ng Porsche Cayenne. Sa totoo lang po, kahit po yung pinagbilhan po namin ng kotse, sobrang daming requirements po ang binigay sa amin. Tinatanong din po kami kung kaya daw po ba namin yung monthly maintenance. Sabi ko po hindi ko talaga kakayanin yung monthly maintenance, pero don't worry po na magka-cash po tayo. Kaya sobrang sarap din po sa pakiramdam na wala kang inaalala o nababayaran every month. So, ito po yung asawa ko. Siyempre, tuwan-tuwa po siya. Isa yan sa pangarap niya talaga. Sabi ko lang sa kanya, okay lang magpalit ka taon-taon ng kotse. Huwag ka lang magpapalit ng babae, siyempre. Lahat naman po ng meron kami, it all starts with the dream talaga. Lahat po talaga pinangarap namin, lahat po talaga sa pagsisikap po namin, dumating po yung ganitong opportunity. Hindi na po kami nagdalawang isip. Ang dami po naming bagay na nilinya na hindi naman namin linya dito sa Italia, pero kulang pa rin. So, kung ikaw nakikinig ka sa akin ngayon, napapanood mo ko, maaaring katulad mo, may pamilya ka din, may mga pangarap ka sa buhay, pwede mong gawin tong negosyo. Maaaring bago yung opportunity na to para sa iyo, pero kung gusto mong may mabago, kailangan mong sumubok talaga ng bago. At lagi po nating tatandaan na nasa mga kamay po talaga natin, nasa bawat desisyon po natin, ang magiging katuparan ng bawat pangarap natin. Again, I'm Jovelyn Diaz Quiambao po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Wow, thank you so much. No? Grabe. Iba yung kwento, no, ADR, no? Talagang, pati ako, napaluha talaga ako. Iba kasi yung kwento pag yung struggle is kasama mo yung family mo, tama? Yes. Sabi ko nga kanina, okay lang yung pinaglalaban mo yung pangarap mo, okay lang yon. Kaya lang nung tumama yung coronavirus pandemic, lalo na sa Italy, sa Italy pa tumama, di ba? Yun yung time na hindi na actually pangarap eh. Ang pinaglalaban mo na yung survival na eh. Walang kasiguraduhan. Oo, pero kagaya ng sinabi ni Ma'am Jovi kanina, ngayon unti-unti na kami nag-normalize dito sa Italy. Unti-unti na bumabalik yung normal na takbo ng buhay. At napansin ko, Ma'am Jovi, unti-unti nakikita ko halos nakakakain na, nakakapasyal na rin, no? Balik turismo na rin yung sa Italy. Well, nag-iingat pa rin lahat ng tao. Ang maganda niyan, AD Rene, meron tayong negosyo ng kagaya ng ganito na kung saan kahit anong panahon, no, pwede nating gawin, and at the same time nababago yung buhay pati ng family. Thank you, Ma'am Jovi, no. AD, may thank you. Akala ko nga kanina nung pinakilala natin, at habang pinakikinggan ko siya, hawig siya talaga kay Miriam Quiambao, di ba? Magpinsan ata sila, no? Beauty Queen, di ba? Ayan. And then of course, ang Porsche Cayenne ay isa sa mga pangarap kong sasakyan yan, di ba? And iba, Porsche. Ang tawag ata nila dyan is Porsche, di ba? Hindi Porsche, Porsche. Okay? Anyway, congratulations Ma'am Liob at grabe talaga. Even ako, hindi ko lang talaga sinasabi sa misis ko. Alam mo, sa totoo lang, ayaw ko talagang nanonood ng mga melodrama na mga panoorin o telenovela. Kasi bakit? Kasi mapabalang talaga po ang luha ko. Kaya, medyo, Sir Jeff, ramdam na ramdam ko kasi. Ramdam na ramdam ko kasi yung...
ramdam ko kasi yung buhay OFW kasi dahil din sa pandemic na lockdown ako dito, naramdaman ko at nakita ko mismo yung maging isang OFW at ma-lockdown talaga sa bansa na kung saan hindi mo bansa. Nakikibansa ka lang. Parang ganon. Ayan. So, Ma'am Yob, any last message po sa ating mga listeners? Okay, baka may gusto po kayong sabihin sa kanila? Ayan po, kung narinig niyo po yung ating kwento kanina, maaaring ito na rin po talaga yung matagal mo nang hinihiling. Ang kailangan lang talaga, magdesisyon ka. Kasi sa bawat desisyon mo manggagaling kung ano yung haharapin mo bukas. Lalo na kung may pamilya ka, hindi mo iniisip yung para sa'yo lang, sumubok ka. Wala namang pong mawawala. Napakaganda po ng negosyo at ang mga may-ari po talaga, ibinibigay po ang higit sa inaakala mo. Okay, so thank you po. Thank you so much, Ma'am Liob. Ayan. Sir Jeff. Yes. Napakagandang sharing, no? Napakagandang sharing, Ma'am Yovi. And maraming salamat, Ma'am Yovi. Good luck, no, sa online. Yeah, good luck sa online business na ginagawa natin ngayon. And naway marami pa po kayong mga kababayan natin na matulungan kumita ng extra para rin po sa makasurvive sa panahon ito. Alright? Salamat po. Thank you. No? Yes. We will be seeing more of Ma'am Yovi in the future. Kasi syempre, no, ang magkikwento naman, yung mga taong natulungan naman niya in the future. Oh, tama. May pumasok, no, na balita, no? Meron ba? Meron. Ako, ayan na. Hello, Sir Jeff. Nawawala ka ata. Lo. Ayan. Okay na? Nawawala? Yes. Go ahead. Okay. Sabi ng ating floor director, isunod nyo ang ating pangalawang bisita. Yun. Siya ay isang nanay din na may magandang kwento ng tagumpay. Siya ay hindi basta nanay, kundi siya ay isang chemist by profession. Uy, bagong profession yan. Bigatin yun Di ba yung chemist. nagtitimpla ng chemical? Chemical, oo. Chemist Nawala yung video. Hindi yan yung nagtitimpla ng chemical. Yan ay chemist dahil yung asawa niya ay isang seaman na kumikita ng limpak-limpak ng dolyares. Kaya siya chemist. Chemister umaasa. Yun pala yun. Yun pala yun. Okay. So, ako, Sir Jeff, wag na nating patagalin. Invite na natin siya. Siya na magkikwento kung ano nangyari, di ba? Kumikita daw ng dollars No? Dollars, malaking income. Seaman ng asawa. Kaya naman ng Mrs. si Mamshi na to, no? Okay, wag na natin patagalin, guys. Ang ating pangalawang sharer, no? Alright, ang ating bisita. Let's all welcome, Rene. Let's all welcome Mamshi Jocelyn Peña-Fiel. Come on! Grabe, ang taas ng energy. Hi, Sir Jeff. Hi, Sir Rene. Sobrang gwapo naman ng mga kasama ko tonight. Congratulations to Miss Liob. No? Medyo naiiyak. Nagpigil ako ng iyak ng kaunti kasi relate ako sa kanyang story. Lalo na, isa rin siyang asawa na talaga namang gusto lang mabigyan ng magandang buhay din yung kanyang pamilya. Nakaka-touch. So blessed na to be part of this CCEL tonight, Sir Jeff and Sir Rene. Okay. Ma'am, go ahead. Gusto namin marinig ang iyong kwentong pandemic. Kayan. Okay. Mag-share ako ng screen, Sir Rene, ha, Sir Jeff? Go ahead po. Sabi po kung nakikita na po. Ayan. Nakikita naman po. Okay ayan. Na. So guys, magandang umaga, tanghali, gabi, kung saan man po ang location nyo right now. My name is Miss Jocelyn Peña-Fiel. Ako po ay isang chemist. Tama po sila Sir Jeff at Sir Renea. Chemister umaasa. Bilang isang housewife, napakaganda po ng profession na yan. Tama? Ang husband ko po ay nagtatrabaho sa barko. Isa po siyang chief engineer. So shout out po, marami pong mga nakikinig right now kasama natin tonight na mga kapitan ng barko, chief engineer, mga nasa dagat pa, sailing, na sabi nila manonood sila. So,
nakaka-connect ako no na yung pandemic na ito talagang maraming negatibong ibinigay sa ating lahat. At kung makipapansin niyo po sa picture ko, kasama ko yung dalawa kong mga anak pero yung tatay nila is wala. So ramdam na ramdam ko po yung mga panahon na talagang yung iba sa kinakaharap po na krisis at pandemic ngayon ay talagang natatakot din po, no? Especially kung malayo po tayo sa ating mga mahal na buhay. Alam niyo po, bilang isang kemis o isang housewife, maraming mga okasyon katulad nung magpapasko na hindi namin nakakasama yung asawa ko. Yung pangamba na pag naghahatid po kami sa airport katulad ng litrato na ito, naghahatid sa airport na yung tipong magpipigil kang umiyak, yung tipong ayaw mong makita na yung asawa mo, iiyak din dahil baka mamaya hindi na matuloy umalis. Takot na takot ako dahil yung pakiramdam ko na pag pinigil ko siyang wag sumakay ng barko, natatakot naman ako para sa kinabukasan ng aking mga anak. Alam nyo, sobrang blessed ako dahil nagkaroon kami ng desisyon ngayong krisis na ito kung sasakay ba siya ng barko o lalaban kami magkasama sa hamon ng buhay. Nakakakilabot yung impact ng krisis pero mas nakakakilabot yung opportunity na naibigay sa amin nitong tinatawag na Siomai King online franchisee. Alam nyo yung konsepto, napaka-refreshing. Hindi ko ma-imagine na yung kinikita niya na kalahating milyon o 600,000 to 700,000 pesos per month, no? May opportunity na napakaganda na po pwedeng ibigay sa'yo habang nandito ka lang sa lupa. We prayed so hard, sabi namin, Lord, kung hindi sasakay yung husband ko, kung hindi sasakay si Mel, bigyan mo kami ng napakagandang opportunity, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na makasurvive sa krisis na ito na hindi at stake yung aming mga kailangan na pagkagastusan, yung aming mga anak mag-aaral. At the end of the day, laban pa rin talaga. Alam niyo, sobrang blessing po pinanganak ang programa ng online franchisee. Ito pong Siomai King na to, sobrang answered prayer sa maraming katulad ko pong housewife na nangangarap lang naman makatulong sa kanilang mga asawa. Yung husband ko, nakakatuwa, isang chief engineer, pero na-appreciate ko yung effort niya, no? Na-appreciate ko yung fact na lumunok din siya ng pride para talagang ma-extend niya yung tulong niya sa akin na nakikita niya na talagang may potential na baka naman ito na yung hinihintay ko na hindi na rin ako sumakay sa barko. Kinakailangan pa magkaroon ng tinatawag na krisis bago kami magdesisyon because I've been married with him 22 years. Hindi ko siya talaga mapigilang sumakay ng barko dahil nakasalala yung tinatawag na future ng mga bata. Pero with this new normal, nakita namin sa Facebook yung potential, no? Ang ganda ng programa ni Boss John, ni Boss Carl. Nagpo-post kami, ang daming umu-order, tapos may mga online trainings na sobrang grateful ako, aatinan mo, libre, tuloy-tuloy talaga yung suporta, hindi lang nung kumpanya, nung bawat part nitong mismong ating kumpanyang ginagalawan. Sobrang na-appreciate natin na nagkaroon tayo ng potential na i-adapt yung tinatawag na new normal. Yung Facebook, nagulat na lang kami, ang daming nag-i-inquire, yung mga bagay na hindi namin dati akalang pwede naming magawa, no? Together with the people na talagang naniwala, nagtiwala. Kasi isa sa pinaka na-appreciate ko dito doing this business is, alam mo yung pakiramdam na hindi mo siya ginagawang mag-isa. People helping people business. Nagkaroon ka ng tinatawag na extended family. Mga taong hindi mo kakilala, nakakonect sa'yo through internet, through online, through Zoom. Pero naging connected ka somehow because lahat kayo somehow humawak dun sa pag-asa na makakasurvive kami. Tapos ito yung programa na napakagandang binigay ni Boss Joe at ni Boss Carl. Hindi sila nagsasawa para kahit napaka-imperfecto man ng ginagalawan nating mundo ngayon, pinipilit nilang iangat tayo para magtagumpay. Kinikilabutan tayong lahat. Ramdam na ramdam ko po yun. Ang dami pong na-bless, hindi lang ako, yung buong team ng Dynamic Aces ko. I will always be grateful to the company. Yung 2 months na sa tingin ng iba, isalot dahil pumasok yung krisis. Naging biyaya sa isang katulad kong housewife na part ako ng decision making ng husband ko kung sasakay pa ba siya o hindi na. You know guys, I cannot imagine myself na mag-isa ngayong panahon ng krisis without my husband. Sabi nga niya sa akin nung nakaraan, sabi niya, Mama, hindi ko alam kung nakasakay ako ng barko. May pera pero papatayin ako sa pag-aalala kung okay ba kayo.
Naniwala pang kasiguraduhan kung kailan matatapos yung krisis. But with the very good system of JC, sa napakagandang programa ng company, puro grateful heart na lang yung talagang mararamdaman mo. Gratefulness within you. 1.5 million in 2 months. Hinigatan pa yung kinita niya. Ang pinakamalupit po na nangyari, yung mga tao na gusto lang din po talaga makasurvive, yung mga tao na gusto mag-online negosyo, yung mga tao na ayaw lumabas, yung mga tao na gusto pong makatawid sa krisis na ito. Yung kumpanya, inalaw ka rin, no, na makapag-share ng good life, naging instrumento ka rin. Somehow, nag-connect tayo. Nakaka-stress yung nangyayari, ang daming negatibo, walang perpekto, even our company admitted na hindi rin sila perpekto. Yung sitwasyon, pabago-bago. Pero at the end of the day, pag nararamdaman natin yung resulta ng mga tao na patuloy din po, no, kumakapit, laban lang. Yung mga yung mga boss pa ulit-ulit po tayong tinataas, sila yung nagko-coach, sila yung nagme-mentor, kikilabutan ka. Na hindi ka nag-iisang kumikita, hindi ka nag-iisa sa laban na ito, natututo kang magturo sa maraming tao, napakasimple lang dahil even yung company tinuturo na. So, naging part po ako ng top performer, the top 200, no, nakaka-bless dahil sobrang lupit po ng kitaan. Pag pag top 200 ka, yung number 200, 100,000 at least yung kinita mo. So, within the journey, nakakatuwa na makita mo rin yung pangalan ng mga tao na naniniwala that part of your journey, sila mismo may mga success story din. Yun yung hindi mababayaran na kahit anong amount ng money. Sometimes kikilabutan ka na lang na, nung una gusto ko lang kumita nung una parang mukha lang akong pera nung una parang gusto ko lang talaga wag lumabas ng bahay pero gusto kong kumita Pero magugulat ka, everyday na lang na pag nagsusum ka, nagpo-post ka, may mag-i-inquire sa'yo, ma'am, pwede ba ako dyan? Ma'am, ano po ba yung showmaking online franchisee? Gusto mo lang naman silang turuan, gusto mo lang silang tulungan, and yet, kasama mo sila. Kasama mo silang nagtatagumpay sa napakagandang programa na ibinigay po sa atin ni Boss Joe at ni Boss Carl. Siguro guys, that's why maraming emotional pag nag-sharing. Si God may ginagamit na instrument palagi I will be forever thankful kay Mr. Eric Santos. Alam niyo po yung nag-share sa akin ng opportunity na to, itong franchisee na ito. Someone that I do not know personally. Kachat ko lang po to sa Facebook. Hindi ako sinukuan. Pinipilit niya ipaintindi sa akin, ma'am, maganda tong negosyo. Ma'am, tuturuan kita. Ma'am, tutulungan kita. Alam nyo, nag-submit ako sa kanya dahil willing siyang i-coach ako. Na-appreciate ko yung fact na hindi kami magkadugo, hindi kami magkakakilala. Sinatsaga niya akong i-coach, sinatsaga niya akong i-mentor. So guys, you are blessed kasi merong someone na nag-share sa inyo ng opportunity na to. Forever dapat pasalamatan mo rin yung tao na yan. Bakit? Yung company hindi titigil. Yung powerful system, yung nangyari sa akin, nangyayari sa amin, pwede rin mangyari sa inyo. Isang simpleng housewife, isang chemistry umaasa. Imagine niyo po, no, isa po ako sa nabigyan ng company nung tinatawag na Ford Mustang. Yung husband ko, tagal naging chief engineer. Pangarap niya yan, pero hindi niya, ayaw niyang bilhin kasi sabi niya, mami, luho yan gastos yan Yung mga bata nag-aaral. Tapos hindi naman namin yung kailan siya titigil. Pero ngayon, naka-lockdown yung Mustang, walang stress kasi pwede mo makuha ng libre. Imaginein mo yung company, bibigyan ka ng ganitong klase. Isang pangarap nung pwedeng magkatotoo. Tanungin niyo po yung mga nag-sponsor sa inyo dahil possible po yung mga nangyayari na ito yung mangyari sa inyo. Pinaka-best part of my life nung pag-JC ko po, grabe. Yung husband ko po, hindi na nagbabarko, kasama ko pumupunta sa ibang bansa. The thing is, hindi na po siya isang seaman kung hindi isang turista na. Gustong-gusto ko po itong huling travel namin before the lockdown. No? Nagpunta kami ng Japan sa pre-incentive po na binibigay ng company. Matatapos itong crisis na to, mararanasan nyo yung mga nararanasan ng may mga success story dito. Focus on that. Bakit? Imagine niyo yung Japan, 150,000 per person, dalawa kaming umalis. That will cost 300,000 pesos. Mga lugar na hindi ko ma-imagine na mapupuntahan ko, katulad sa Italy, nakuha ko ng libre. Kasama ko po yung mga qualifiers na talagang hindi rin naman sumuko sa hamon ng buhay. Ang ganda-ganda ng sistema, ang dali-dali pong gawin ng sistema. Imagine niyo po before the lockdown again, December, nakapunta po ako sa Iceland.
Nabisita ko po yung Primex, 30 po yung kasama ko dito ng mga qualifier. Imagine niyo 285,000 pesos per person, 13 days, 12 nights. Grabe yung travel namin. Na-appreciate ko po yung puso ni Boss Jo at ni Boss Carl. Doon kalayo yung pinanggalingan ng OmniFit na previous ninyo. Yung freebies nyo na OmniFit, guys, hindi yan basta-basta produkto lang. Imagine niyo galing ng Iceland, nandito sa Pilipinas, natitikman nyo po at ang maganda doon yung health benefits. Sobrang-sobra pong maa-appreciate ng bawat isa. Ito pong lahat ng bagay ng ito na nagaganap, maaring matapos, maaring hindi. Pero one thing is for sure, hindi namin kailangang tapusin ang krisis na ito para tuloy-tuloy naming maranasan yung pangarap namin sa pamilya namin. I will be forever grateful doing this business. No? Yung patient ko dito humaba. Napaka-imperfecto ng sitwasyon. Yung attitude mo nagiging positibo. Dahil ang pinag-uusapan pamilya mo. Dahil ang pinag-uusapan negosyo mo. Yung pamilya ko, unti-unti ko nabubuo. At kahit sa panahon ng krisis na ito, pinanganak yung isang opportunity na kung saan minsan parang napaka-imposible. May pag-asa, may tagumpay. Yung iba after the crisis, tsaka pa lang sila mag-e-expect na something good will happen to them. Ikaw na sa JC na, yung journey mo as an online franchisee, trust the process, enjoy the process. May sistema na yung kumpanya, coachable heart ka lang, may mga taong tutulong, magtuturo sa'yo. Grateful ka, magpasalamat ka ng paulit-ulit sa mga tao na part ng team mo, na part ng journey mo. And next thing you know, God will bless you abundantly. Siksik, liglig, umaapaw. So guys, I hope na sobrang na-appreciate ko po yung fact na part ako ngayon ng CCEL. So alam ko magiging emotional din ako kanina pa kay Ma'am Yob. Pero ang sinasabi lang po naming lahat, kung nangyari sa amin, mangyayari din sa inyo. Dahil yung sistema na ibinigay ng JC sa pagiging online franchisee, grabe po, napakabata, and yet in the short span of time, ang dami na pong nag-i-income dito sa Pilipinas at sa kahit po sa ibang bansa. So with that, thank you po. Ako si Miss Jocelyn Peñafiel. Isa po ako sa po pwede nyo maging coach nyo din at tumulong po sa inyo. We are one family doing this business. May kasama po kayong gagawin ito. So welcome to the Good Life. Thank you, Sir Jeff. Thank you, Sir Rene. Medyo emotional din ako katulad niyo. Hey, nako. Ayun na, bakit naman pinapaiyak nyo kami? Sir Jeff, oo nga, ayaw ko manood ng melodrama para hindi ako maiyak. Bakit ganito naman? Hindi ko talaga alam. Ay, grabe. Miss Jo, I salute you. I salute you. Dating chemist, ngayon, grabe, hinigitan pa yung income nung mister na kinikitang 500,000 a month dati. Ngayon, in 2 months time, 1.5 million. Wow! Ang masasabi ko lang, grabe. Wow, grabe talaga. In spite of the fact na dumaan pa yung pandemic, parang buti na nga lang dumaan ang pandemic. Ano? Yun na lang masasabi natin sa nangyari ngayon, Miss Jo, di ba? Wow, grabe. Amazing. So I salute you, Ma'am Jo. Ako, grabe. Iba ka. Pinaiyak mo din ako. Salamat. Kasi, Sir Rene, correct me if I'm wrong, doing this kind of business, no? Kasi hindi rin naman ito yung first time na nagnegosyo ko. May mga negosyo na parang ginagawa mo lang siya na walang puso kasi gusto mo lang siyang kumita. Ito kaya nagiging maiyak, especially, hindi lang mga babae, ha? Kahit yung mga kapitan namin sa barko nagsisale, umiiyak kasi merong kapitan, tinuturuan lang namin, tapos biglang 1 month kikita ng 200,000. So, amazing talaga yung journey. Salamat sa inyo, Sir Rene, Sir Jeff, kasi wala rin kayong sawang magturo at maggabay sa amin. Maraming salamat po. Thank you, Miss Jo. Ma'am Jo, thank you po. Sir Jeff, pakisabihan na lang yung mga susunod na sharer. Bawal nang umiyak, ha? Bawal magpaiyak. Oh, yes. Oo. Kasi basang-basa na yung panyo ko dito. Ako nga yung tissue dito, naubos na eh. Okay? So, sabihin, ha? Sabihin. Anyway, Miss Jo, thank you so much. At any last word po na gusto mo pong ibigay sa ating mga viewers ngayon? Okay, so
Ako, suggestion ko lang, mahalin nyo yung negosyo nyo. Ako, excited ako everyday. Sabi ko nga sa husband ko, Sir Rene, no? Sir Jeff, kung walang sigurong JC, tapos pandemic ngayon, ano kayang ginagawa natin? Baka araw-araw tayo nag-aaway. Ngayon, alam mo yon sa gabi, magkayakap kami, minsan madaling araw na nga natutulog kasi daming inquiries. Merong iba talaga, gabi na lang, o-order pa. Yung iba talaga gusto maging online franchise. Everyday joyful ka, everyday happy ka, everyday positibo ka. Mahalin mo yung negosyo mo, mahal na mahal tayo ng kumpanya kasi ramdam na ramdam naman talaga natin yung innovation, updates, talagang alam mo yon, kikilabutan ka talaga. Wala ka naman sasabi kundi palaging thank you, thank you, thank you. At kung talagang thankful ka, inspire people. Next time ikaw naman, tell us your story, right? Correct. Miss Jo, naalala ko yung travel natin sa sa Japan kasama si Sir Romel, di ba? Tama. Oo, naghanap kami ng beer sa malamig na lugar. Ay! Anyway, ayan, Sir Jeff, nako, grabe. Itong mga guest natin talagang hopefully naman ito yung mga susunod, hindi na tayo paiiyakin, tayo ay patatawanin naman or palulundagin, hindi ko alam, basta ayoko nang umiyak, okay? And I believe yung mga viewers natin talagang nakaka-relate din. Sa totoo lang, malalaman mo talaga at mararamdaman mo kapag ikaw ay magulang na, kapag ikaw ay may responsibility na, kapag ikaw ay parang, kumbaga, may mga nakapatong na sa'yo na mga responsibilidad. Yun, mas makaka-relate ka doon. Okay? Anyway, Sir Jeff, thank you, Ma'am Jo. Thank you again, Ma'am Jo. God bless. Mukhang nagkakaroon ng technical problem si Sir Jeff. Okay? Ayan, okay. But anyway, let's move on. Let's push sa ating online monthly season, ladies and gentlemen. Though nagkakaroon po ng problema ng konti ang ating Sir Jeff sa kanyang internet. Okay? So anyway, let's move on. Let's push. Okay? Sa ating online Cecil. Okay? Ready na ba yung ating susunod na Cheryl? Okay. Yes. Ayan. Buti na lang. Nakabalik. Okay. Go. Sir Jeff. Okay? I think kailangan na nating okay, go. Okay. Guys, okay, medyo napuputol ka, Sir Jeff. Okay, ako na mag-intro. Okay, guys, yung susunod po natin na sharer, hindi na po kami magkukwento, hindi na po kami magsasabi kung ano yung kwento niya. Panoorin niyo po ito. Okay? Panoorin po natin to. May video po tayong panonoorin. Go ahead. JC Premier presents Life. These are real life stories of the distributors of JC Premier, overcoming struggles and hardships. The good life, that dreams will always be as real as you believe it to be. Embrace it. Believe. Life's a journey, not a destination. This is the good life story. Ako si Kenichi Enda, 30 years old na ako ngayon. Nakakayaman sabihin pero second year high school pa rin ako hanggang ngayon eh. Hindi naman ako malungkot, di rin ako masaya. Nagkataon, ganoon talaga buhay. Kasi sa maagang edad, habang bata pa ako, nagka-problema yung tatay ko sa Japan at hindi na nakapagpadala sa amin. May problema ba? Ken, may problema si Papa mo sa Japan. Baka mapatigil muna kita mag-aral. Walang tira ha, Chaboy. Hanggang sa napilitan na akong huminto ng pag-aaral at napadpad ako sa computer shop at naging tambay.
Meron din point ng buhay ko, naging bantay ako ng computer shop kasi kailangan ko na magtrabaho. Lalong-lalo na nung nalaman kong buntis siya, talagang kailangan kong gumawa ng pera kasi magkakabibi na kami. Isa sa pinaka-nadanasan ko doon, hirap yung sumasabit ako sa jeep para na makatipid, naglalakad ako malayo. Saka ang hirap talaga pag walang pera. And bago lumabas yung bata, doon ko na trinay mag-apply ng trabaho. Pero hindi ako tinatanggap kasi hindi ako graduate eh. Second year high school natapos ko eh. At doon ko na-realize na hindi pa pwede yung ganitong buhay. Kailangan may gawin akong bago para may mabago sa pamilya ko. Meron akong kaibigan, sobrang kulit. Talagang halos inaaraw-araw ako, may papakita daw sa aking business. Alam niya namang wala akong pera. Isang araw, wala naman akong gagawin. Kaya pinagbigyan ko na tignan niya negosyo. Doon ko nakita ang JC Premier. Hindi ko lubos maisip mayroon parang ganung opportunity. Na pwedeng-pwede kagaya ko na hindi ako sa pag-aaral, pwede palang umasenso. At doon na nag-umpisa lahat dahil sa JC Premier. Wala kang magagawa, lalaki to. It's either maiwan ka o sumabay ka. Pero para sa akin, mas maganda sumabay ka. Grabe ka. JC Premier, sagad, power. Sa maikling panahon na inilagi ko dito sa JC Premier, dami nangyari sa akin. Ay, grabe! Unang-una yung travel incentive, di ko lubos maisip, may company pa lang kaya magbigay ng ganun. Tapos, lahat libre. Yung hotel namin, yung sa aeroplano, wala kaming kagastos-gastos. Tapos ang gaganto ng mga lugar na pinunta namin. Tapos, ang pinakamasarap dito, yung mga tao naniwala sa akin na inimbitahan ko. Ngayon, nagkakakotse na rin, tapos na-experience na nila yung libreng travel din. Nagkasama-sama kami. Ang sarap ng feeling na sobrang dami natutulungan ng JC Premier. Ang ma-advise ko, it's not what you will get from JC Premier. It's what you will become. Higit sa lahat, huwag nating kalimutang humingi ng tulong sa taas. Kasi nung talagang nahirapan ako, siya lang yung nilapitan ko eh. At natulungan niya talaga ako. And gawin natin lahat, sipagan natin, galingan natin para umasenso tayo. Ako si Kenichi Enda, dating bantay ng computer shop. Ngayon, isa sa top performer ng JC Premier. It is the things we work hardest for, what will reward us the most. And this is his good life story. Yes! Grabe, no? Guys, let's all welcome. Ayun, so ladies and gentlemen, medyo nagkakaroon ng technical problem. Pasensya na po kayo. Let's all welcome kay Mr. Kenichi Enda. Woo! Hello? Am I live? Yes. Go ahead. Okay na ba ako? Sir Rene, naririnig na ba ako? Yes, go ahead, sir. Opo. Okay na ba? Naririnig ako, boss?
Rene, okay. Yes, go ahead. Guys, hello. Good day sa lahat ng bravest dreamers natin na nanonood. Grabe, pagkatapos ko panoorin na naman yung sarili kong video, nadudurog yung puso ko kasi naalala ko naman yung struggles ko before. And sobrang ganda ng mga storya nila Miss Liovi from Italy and si Ma'am Jocelyn. Ibang level. But each and every one of us, we have different stories to tell. And nandito ako para i-share lang yung story ko kung ano nangyari sa akin sa JC. As you can see sa video, dati po ang bantay ng computer shop. And hindi po ako tapos ng pag-aaral. Napabayaan po kami ng father ko sa Japan. Okay, so grabe na sobrang bait lang talaga ng Diyos, no? Ang masasabi ko po sa inyo, wala po talagang imposible. Maniwala lang po kayo and there's always someone watching above us na pag naniwala ka talaga, walang imposible. Doon ko talaga nalaman na totoong Diyos. But anyway, yung luha ko kanina, onti na lang tutulo na pero hindi pwede kasi mag-share tayo dito. So, by the way, for those who doesn't know me, my name is Kenichi Enda. You can call me Ken for short. You can also follow me in Facebook page and Instagram. Masabi ko po sa inyo, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Yung pinakapuhunan ko po dito, hindi po yung pera dahil wala po akong pera. Yung paniniwala lang po. Okay, dahil naniwala ako, ito po ako dating bantay ng computer shop. Ayan po itsura ko, napakalayo na po sa ngayon. Okay, kaya na po humusga. Ako po yung nasa gitna, hindi ko nabilugan, pero ako po yan. That was before. Yan po ako, yung pangatlo sa dulo. So yan po yung buhay ko dati. Dati po ang bantay ng computer shop na isa po ako sa mga tao kinukutya na parang walang future kasi syempre hindi tapos ang pag-aaral. Alam naman natin yung mga Pilipino, tinitignan minsan yung education parang wala ka ng pag-asa sa buhay pag hindi ka nakapag-aral. Wala naman magagawa, ganun talaga. I'm 34 years old right now. Hindi po ako malungkot, hindi rin po ako proud na second year high school pa rin po ako up to now. Nagkataon talaga, ganun ang buhay because I really believe that everything happens for a reason. Ito po yung itsura ko before. Ngayon, isa pang sasabihin ko po sa inyo, ito yung life verse ko, no? I can do all things through Christ who strengthened me. Maniwala lang po talaga kayo. Maniwala po kayo sa akin. So, i-share ko po sa inyo yung mga travel experience na nangyari po sa akin sa JC, which nakita nyo po sa video. I've been in Singapore, I've been in Hong Kong, I've been in Indonesia with my mother and daughter. I've been in Macau with my wife. I've been in Thailand with my wife. Ayan po, Taiwan. Ito po mga lugar na itong pinapakita ko sa inyo. Dati ko po lang pong pinapangarap yan na never ko imagine na mangyari sa akin. But because of our owners, Mr. Jonathan Soy, Mr. Carlito Makadangdang, and also the JC system, lahat po yan nakuha ko, no? I've been also with Dubai. Ayan, kasama ko po si Mr. Dark Horse, our CEO and President, Jonathan So. I've been also in Abu Dhabi. Nakapunta rin po ang Qatar. Best beach na napunta ako sa buong buhay ko. Nakakapunta po ako sa Maldives because of JC. Ito po, isa sa memorable moments ko. No? This is the first time na nakapunta po ako sa Japan and hindi na po yung travel ang pinag-uusapan dito because na-meet ko po yung tatay ko because of JC. Nakapunta po ako sa Japan through help of JC. Ayan po yung tatay ko na nasa story ako. So this is very important for me. For how many years nagkita po kami. Tapos sinama ko rin po yung mama ko sa Japan. And we also been in Balesin. Ang magandang lugar na napunta ko in my lifetime is here sa Iceland po with our best Vice President, Mr. Carlito Makadangdang. Grabe po talaga sila on hand. Talagang sasamahan po kayo sa hirap at ginhawa. Okay? So ito po yung Blue Lagoon. Mahilig po kasi ako sa mga medieval movies like yung Game of Thrones, yung Lord of the Rings. So sobrang ganda po ng mga landscapes sa Iceland. Nakakabaliw po talaga. And recently, napunta po kami sa Shanghai, China. This was last year. Ayan po. And isa rin sa ang dami ko po memorable moments dito sa JC na talagang imposible makalimutan ko. Number one, sa Japan, na-meet ko po yung father ko. And second is this one, Paris. So it's not just about Paris. Dito po ako nagplano mag-propose ng kasal. Yan. So syempre walang choice yung girlfriend ko that time. Sinagot niya ako. And isa sa pinaka-dream namin is magkaroon po ng dream wedding, which is, I really believe yung mga couple po dyan is gusto nyo talaga magkaroon ng dream wedding. And we're about, nakuha po namin yan because of JC. And we are able to do our wedding in Tagaytay.
Okay, so garden wedding po siya. Ayan, sobrang saya naming dalawang mag-asawa kasi isang beses lang mangyari sa buong buhay namin kaya tinodo po namin. Ayan po. Recently, dapat this 2020, punta po dapat kaming London but because of pandemic, medyo na-cancel sa right now. Okay, pati sa New York, Vietnam. Ito po mapakita ko sa inyo, very proud lang po ako. Kagaya na sinabi ko sa inyo, whatever you ask in prayer, you need to believe it. Dati pong nangangarap lang ako sama po yung buong family ko sa Hong Kong with my kids. Nasama ko po sila because of JC. Pati sa Universal Studios po, okay? Yan po, buong family ko, nasama ko po. Katas po yan ng JC. Ang maganda po doon, bukod sa travel, na-awardan rin po ako ng libreng sasakyan. Okay? So ito po yung Ford Mustang na nakuha ko, which cost 3 million pesos. Nakuha ko lang po yan sa JC. Ayan po. Tapos po, pati yung after 6 months, na-receive ko naman po yung Ford Explorer. Ayan. Tapos ito naman po yung Dodge Challenger. And syempre, halos lahat nakuha ko na yung pangarap ko yung travel, yung kasal namin, yung sasakyan. Kulang na lang po bahay. Ang pinakamaganda po dito, papakita ko po sa inyo mamaya. Ito po yung mga recent na nangyari sa akin na nakakatawa at nakaka-bless. Kahit pandemic po, posible po talaga kayong kumita ng malaki. Okay? So this was my recent check. Noong July 16, I was able to earn 2.5 million. July 16 po, that was 2 months ago. 2.5 million. Take note of the date, July 16. After po nyan, July 30, I was able to earn 1.3 million. And after a month, July, August 27 po, I was able to earn 1.9 million. Okay, nung September po, up to date, kanina lang po, in-screenshot ko, itong September 26, meron pa rin po akong 1.3 million sa JC account ko na hindi ko pa wini-withdraw. So, total income in 2 months time from July 16 hanggang September 26, kumita po ako ng 7.1 million. Ngayon, kung tatanungin niyo po kung paano po nangyari yan, ang ginawa ko lang po, nakinig lang po ako sa mentors ko, naki-cooperate po ako sa group ko, and kailangan mo lang dito, you need to be humble para po makinig at matuto sa kanila. Wala pong ibang tutulong sa inyo dito kundi yung grupo niyo. You cannot do this alone. This will be impossible for you kung ikaw lang mag-isa. So I will highly suggest na makinig po kayo sa mga coach nyo kasi wala po silang ituturong mali sa inyo. Okay? Those who are crazy enough to think they can change the world are the ones that do. Baliw po ako, nabaliw na po ako sa JC literal. Ang masabi ko po sa inyo, kailangan nyo po mabaliw eh. Kasi pag nabaliw po kayo sa oportunidad na ginagawa nyo, lahat po gagawin nyo. Kahit ano pang sabihin ng tao, hindi po problema yan. Do not let other people's opinion become your reality. Siyempre, nung umpisa, maraming nagdududa sa akin. Siyempre, yung iba, iniisip hindi totoo. Huwag niyo silang paniwalaan. Paniwalaan niyo yung sarili niyo. Paniwalaan niyo rin po, lalong-lalo na yung nasa taas. Paniwalaan po natin yung kumpanya natin at mga may-ari natin. Sobrang sisipag at sobrang seryoso silang tumulong sa mga taong naniniwala rin sa kanila. Dahil dyan, naniwala po ako sa kanila. Ito po, this is the blueprint. This is not the house. Ito po yung blueprint ng bahay. Bubong po yan. Sa sobrang kabaliwan ko po sa JC, yung bahay pong kinuha namin, pinalagyan ko po ng logo ng JC. I will show it. Okay? So, yung travel, yung kotse, yung malaking kita, yung bahay po, ito po nangyari. Nakuha po namin yung bahay namin worth 17.8 million dito po sa Pasig. Okay? So, yan po yung bahay ko ngayon, which is kung nasan po ngayon, dito po sa 3rd floor. Ito po yung itsura niya ngayong gabi. Okay? Tapos, ito po yung sinasabi ko sa inyong logo. Pinalagyan ko po ng logo ng JC at pangalan ko, of course, Kenichi Enda, dun sa bubong ko. Ang masasabi ko po sa inyo, kailangan nyo lang talagang paniwalaan yung pangarap nyo. Yung pangarap nyo nakikita para sa inyo po yan. Hindi po yung katang isip. Ang kailangan nyo lang po, trabahuhin. Maniwala at trabahuhin. Because faith without action is dead. Kahit naniniwala ka, kung di mo naman sasabayan ng trabaho, wala pong mangyayari. Okay? Your life does not get better by chance. It gets better by change. In order for you to change whatever you have right now, kailangan po may baguhin po tayo. Baguhin po natin yung sarili natin, baguhin po natin yung pag-iisip natin. Yung mga imposible before, posible po yan basta maniwala ka lang. Maniwala ka po sa kumpanya natin, maniwala ka po sa Diyos, maniwala po tayo sa grupo natin. You're not asking for help not because you're weak. You're asking for help because you wanted to remain strong. Humingi po kayo ng tulong. Lalong-lalo na ngayon sa pandemic na to, kailangan po natin magtulungan. At mahirap pong tulungan ang ayaw magpatulong. Mahirap pong turuan ang ayaw magpaturo.
So I would highly advise na makinig po kayo sa mga leaders nyo. I would highly advise, sumunod lang po kayo sa sistema ng JC. Sigurado po ako kung ano po nangyari sa akin, posibleng mangyari rin po sa inyo. If someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Ang sa akin lang po, posible po wala po kayong alam sa JC, pero kagaya nga sinabi ko sa inyo, kailangan nyo pong paniwalaan. Kailangan nyo pong paniwalaan. Tsaka nyo na po isipin yung mga bagay-bagay. Maniwala na lang po muna kayo. Maniwala kayo sa pangarap nyo na makukuha nyo siya. And don't be afraid. Just believe. Yan lang po yung pinakapuhunan ko talaga. Naniwala lang po ako. Maniwala lang po kayo na mangyayari sa inyo kung ano nangyari sa akin at mangyayari po yun. Sabayan nyo lang po ng trabaho. Okay? Anyway, I'm done with my slides. Ang masasabi ko talaga dito is kailangan yung paniniwala mo sa taas at paniniwala mo sa pangarap mo, kailangan sabayan mo ng trabaho. Okay? And anyway, ang pinaka ma-advise ko po talaga sa inyo, kailangan nyo pong sumunod sa sistema. Do not let the system work for you. I mean, do not let yourself working for the system. Let the system work for you. Kailangan nyo pong sumunod. Kasi pag hindi po kayo sumunod, mas lalo po kayo mahihirapan. Okay? Sir ADR, are you there? Ayun, Sir Ken. Naku, grabe naman. Lahat nata ng pinapangarap ng isang lalaki, nakuha mo na. Okay? Nakakuha ka na ng mga travels, malaking income, mga sasakyan. Isa sa mga gusto kong sasakyan is yung muscle car na Dodge Challenger. Ayan, Sir Ken. Naku, lalo na siyempre yung bahay. Okay? Yung bahay na kung saan talagang isa sa mga pangarap ng isang lalaki yan. Okay? Isang ama ng tahanan ay magkaroon ng bahay talaga. Di ba, Sir Jeff? Yes, totoo yan. At saka yung nakaka-inspire dito sa story ni Sir Kenichi Enda is posible pala na makuha yung pangarap sa isang tao na galing talaga sa wala, galing from humble beginnings. In a short period of time, pwede niya makuha. Ang pinapakita dito, hindi po ito swerte, hindi po ito magic, pero yun, nawawala sa, kumbaga yung sistema, Sir Ken, yung sistema na kung saan sinundan mo na binigay ng mga may-ari ng company. Yun talaga yung isa sa mga talagang gustong sabihin sigurado ko ni ADJ. Yes, sir. Kailangan lang talaga matutong makinig kasi napakahirap pong tulungan at turuan yung mga taong ayaw magpatulong at ayaw makinig. Buti na lang, Sir Ken, nag-humble down ka. Ako sa totoo lang, being a professional, minsan, siyempre, paniniwalaan ko yung sarili kong kakayahan o kakayanan, di ba? At buti na lang, nag-humble down ka and isa sa mga ginawa ko rin yan, talagang until now, talagang gusto ko pa talagang matuto sa negosyo na to. Yes, sir. Napaka-importante talaga na unang-una sa lahat, hindi na yung amount na nilabas sa JC. Ang pinakapuhunan talaga dito, dapat may pangarap ka. Kasi pag wala kang pangarap, wala kang gagawin. So dapat yung pangarap mo, taasan mo na, isagad mo na. Kasi minsan lang tayo mabuhay, we should live our life to the fullest. Sabi nga nila, 'di ba? Our life is a gift from God, and how we live our life is give back to Him. So yung pagiging successful natin, it is only a purpose para po mag-inspire po tayo sa ibang tao. The reason why we are blessed is to become a blessing to other people. Actually, kung ano lang po ang ginagawa ko sa group ko at sa mga taong naniniwala sa akin, kasi yun po ang ginagawa ng mga may-ari natin. Tinutulungan nila po yung mga distributors natin just like me. At dahil po doon, talagang lahat ng mga pinakita ko kanina, posible talaga. Yes. Sir Ken, during the pandemic, pagkano yung kinita mo na during sa pandemic? Mukhang nawala ata sa paningin ko kanina yun So, simula nung May, siguro aabot na siya ng mga 9 to 10 M. Wow! Imagine mo during pandemic. Grabe talaga. Anyway, I believe hindi lang po ikaw yung kumikita, pati yung mga taong naniwala sa iyo ay kumita rin. At witness po ako diyan dito sa Dubai. Okay? Na witness ako dito si Sir Leandro at saka
Sir Mike Landicho. Ayan, kitang-kita ko yung mga kinikita nila at tuwang-tuwa. Ayun. Sir Jeff. Grabe si Dudes lalo. Ang laki ng kinikita. Million. Oo talaga. Ayan. So, opportunity na makaisa kay Lolo. So ngayon si Lolo, si Apo, nakita niya ibon. Ang ginawa ni Apo, kinuha yung ibon, tapos tinago sa likod niya yung ibon. At lumapit kay Lolo. Ang tanong niya kay Lolo, Lolo, meron akong tanong sa'yo. At sigurado, mahirapan kang sagutin to. Meron akong ibon sa likod. Ano ba tong ibon na to? Patay o buhay? Ang sabi ni Lolo, napaisip, naku, mahirap ng tanong yan. Hindi ko nakita kung patay o buhay. Pero Sir ATR, alam mo, sobrang talino talaga ni Lolo. Nag-isip siya eh. Pag sinabi kong patay, bubuhayin niya lang yung ibon. At pag sinagot ko namang buhay, papatayin niya yung ibon. Pipilipitin niya yung leg sa likod. So ang sabi ni Lolo, Apo, hindi ko masasagot yan. Dahil yung buhay ng ibon ay nasa iyong mga kamay. And the reason why I'm sharing this to all the people na nanonood, yung pangarap po natin parang yung ibon. It is up to you kung bubuhayin mo or papatayin mo. It's in your hands. So sa akin, pinaka-advise ko, maniwala po kayo sa pangarap nyo, maniwala po kayo sa taas na tutulungan niya kayo. At higit sa lahat, maniwala po tayo sa mga may-ari natin na may pusong tumulong. And at the same time, dapat magkaroon rin po tayong pusong tumulong sa mga taong lumalapit sa atin. Yun lang po, Sir AD, ang may advice ko sa lahat na nanonood. Thank you, Sir Ken. Grabe. Very inspiring. Thank you. Ayan, Thank you Sir so Jeff. much. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye-bye, bravest dreamers. Have a nice day. Ayun, thank you po. Ayan, so anyway, we're having difficulties. Oo nga, kanina no? Mahirap talaga. Pero at least tuloy-tuloy pa rin tayo. No? Yan ang importante. Sure, yes. Talaga. Balik ko lang, no? Nakaka-inspire itong taong na to. Kasi from humble beginning, sino mag-aakala na mababago yung buhay niya in a short period of time? Ang kailangan talaga tamang direksyon. Totoo yan. Ngayon, itong negosyo natin, tama talaga yung direction nito. Kasi proven na, dami na natulungan eh. Ang kailangan lang talaga is bigyan ng oras, no, kagaya ng sinabi ni Ken, pag-aralan at lagi makinig sa mga mentors. Alright? AD, correct. Talagang, yes. Naku, talagang painit at pa-excite yung topic natin. Oo. No? Alam Buti mo, naman hindi tayo pinaiyak. Medyo konti-konti na eh. Konti-konti na lang eh. Hindi tayo pinaiyak. At na-challenge ako eh. Bilang isang ama, talagang na-challenge ako. Grabe. Tama. Magkakaroon ako ng ganon kalaking bahay. Hindi ako nabaliw sa kotse. Hindi ako nabaliw sa bahay ni Ken. Hindi. Yes. Hindi ako nabaliw sa travel. Wala mo saan ako sobrang nabaliw. Saan? Sa bubong. Oo nga, no? Bubong. Oh. Sa bubong talaga. Tama, Iba, tama. no? Grabe, no? Ngayon may idea na ako. All right. So, Sir Jeff, let's move on. Okay? Yeah. Let's move on, push dito sa ating at marami na nag-aantay sa ating pinale. Correct. Okay, na mag-share ngayon. Yung isa, housewife na OFW. Yes. Yung isa naman, housewife na ang asawa ay seaman, no? Kumikita ng malaki pero nawala nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas. Pangatlo, si Kenichi, no, yung taga-bantay ng computer shop na talagang yumaman sa negosyo na to, online franchise business natin. Sino kaya tong pang-apat na bisita natin, Adrian? Okay. So itong pang-apat na bisita natin sa balita ko, Sir Jeff, dati po itong insurance agent dito sa Dubai. Ayan. Insurance agent sa Dubai. So tapos naging negosyante rin, nagnegosyo rin dito. At tapos, siya na lang ang magkukwento. Baka may kwento ko yung buhay niya. Mas maganda, siya po ang makagkwento at marinig po ninyo sa kanya mismo ang kwento ng buhay pandemic niya. Okay? Okay. So, ayan. So, without further ado, ladies and gentlemen, let's all welcome our final sharer, Mr. Erwin, go! Let's watch this. Yan. JC Premier presents Life. These are real life stories of the distributors of JC Premier.
overcoming struggles and hardships. The good life, that dreams will always be as real as you believe it to be. Embrace it. Believe. Life's a journey, not a destination. This is the good life story. My name is Frewin Go. Isa akong insurance agent dito sa Dubai. Pumunta ako dito para makipagsapalaran para mas mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Sa trabaho ko noon, walang fixed salary, commission basis lang. So may mga buwan na mahina ang benta, mahirap ang kliyente, sa madalit salita mahina ang kita. Nung time na yun pa naman, kumuha ako ng flat para makasama ko yung family ko. Ayun, naghahabol kami ng bills, kuryente, tubig, at ang pinakamahal sa lahat, renta. Sa sitwasyon namin noon, we're always trying to make ends meet. Palagi kaming kapos, kinukulang, minsan negative pa. Alam mo, nung mga time na yun, naisip ko, kailangan na ng pagbabago. Kasi sobrang nakakapagod na tong ganito eh. Palagi ka naghahabol sa pera, wala ka peace of mind. Hirap ka makatulog sa gabi kasi isip ka ng isip kung saan mo na naman kukunin yung pang next month mo. Isa lang yung sigurado ako noon, kailangan talaga may gawin ako. Ayun, hanggang sa na-invite ako ng isang kaibigan sa GC Premier. Nung una, ginagawa ko lang siyang part-time. Then after 6 months, nag-decide na ako mag-resign. Kasi naramdaman ko talaga yung pagbabago. Hindi na kami kinakapos, babayaran namin yung bills namin, at ang pinakamasaya sa lahat, may sobra pa. At dahil sa sobra na yun, nabibigay ko yung magandang buhay sa pamilya ko. Alam mo, sobrang nag-enjoy talaga ako habang ginagawa yung GC Premier kasi consistent top performer ako and yung pinapangarap kong sakyan, na-hit ko din through the car incentive program, which is yung Ford Mustang. Ituring mo ang GC Premier bilang sarili mong negosyo. Hindi siya racket, hindi siya sideline. Trabahuin mo siya maigi, ibigay mo ang lahat mo, ibigay mo ang puso mo. Tratuhin mo siya na parang huling baraha mo na. Mahalin mo siya at mamahalin ka rin niya pabalik. Magtanim ka at aanin ka ng napakarami na hindi mo inaakala. It is the things we work hardest for, what will reward us the most. And this is his good life story. Live na live mula sa ating online sizzle this month, Mr. Frewin Go. Yan. Yes, ayan. Yes. Let's get it on. Ayun, hello, Sir Frewin. Hello. Magandang lalaki po. Good morning, good afternoon, and good evening everyone. Sir Jeff, Sir ADR, magandang hapon po sa inyo from Dubai. Yan. Ayun, sa mga nanonood po, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyo lahat sa kanilang mga bansa. Sana po ay safe tayong lahat na nanonood sa ating mga bahay-bahay. So, Sir Frewin, matagal na tayo hindi nagkikita. Mula nung lockdown, ano? Mula lockdown po, hindi tayo nagkita. Oo nga, tama. Ayan, so... Opo. So, go ahead. Ano po? Sir Frewin, go ahead. Opo, totoo yung sabi nila na kakabahan ka talaga pag ang mga sinundan mo ng mga speakers ay mga magagaling. Gusto ko po i-congratulate sila Ma'am Liovi, sila Ma'am Jocelyn and Sir Ken sa inyong mga magagandang storya and nakaka-inspire talaga sobra. Ako po, simple lang naman ang storya ko. Isa po akong insurance agent dito sa Dubai. Kagaya po ng mga lahat ng mga ng ibang bansa, sumubok nakipaglaban sa buhay para sa kanilang mga pamilya. Wala po akong pinagkaiba doon. I'm a simple person with a dream na maibigay lahat sa pamilya ang kanilang mga pangangailangan. Hindi po naging madali. Noong una akala ko madali maging OFW, kita ka ng pera, pwede kang yumaman, pero hindi pala totoo 'yon. Ang buhay ko po bilang insurance agent, yan po ako dati. Yung ngiti ko, hindi ko lang talaga may paliwanag kasi may nakahawak sa aking lalaki sa likod at parang meron siyang maitim na balak. Pero alam mo, nung mga panahon na yan, kagaya nung nasabi sa video, parang nagpa-flashback din lahat eh. Hindi po naging madali kasi unang-una ang sahod ko, wala po akong sahod, zero. Ako ay nakaasa lamang sa aking benta. So pag wala akong benta, wala pong kita. In short,
kung wala akong panggastos bukas or wala akong pambayad ng renta, kailangan ko itong ipangutang para lang makasurvive. Bawi ulit bukas, maghahanap ulit ng bebentahan. Yan yung naging routine ko. So therefore, nabaon ako sa utang that time. And hindi po naging madali kasi ang buhay ko, para alam nyo, it's para siyang, yung, alam mo yung rat race talaga na pag kumita ka, ibabayad mo sa bills mo, tapos kulang, utang ka ulit. Tapos kakabayad mo lang ng renta. Ang pakiramdam mo nun, ang bilis matapos kasi ang bayaran po rito ng bahay quarterly. So pag nagbayad ka ng isang quarter, matulog ka, mamaya paggising mo, lumipas na yung 3 buwan, magbabayad ka na ulit. Yun ang pakiramdam ng palaging naghahabol. Hindi po masaya, hindi po, siya, kumbaga nasa isang mainit na lugar ka, makitid, makipot, masikip, madilim. Parang yun po ang pakiramdam palagi. And lahat naman bilang isang padre de pamilya, gagawin mo ang lahat para lang maitaguyod ng pamilya mo. Tama? Dumating din sa point in time na pinalayas kami sa flat namin. And hindi ito masayang hindi siya masaya kasi naghahanap kami ng bahay noon. Ito yung hindi ko makakalimutan sa experience ko dito sa Dubai. 6 years na ho ako dito. Dito na ako sinubukan ng panahon. Naghahanap kami ng bahay, wala kami matutuluyan. Nagmamaneho ako. Nasa likod yung mag-ina ko. Alam mo yung tutulo na lang bigla yung luha mo kasi natataranta ka na, wala ka masisilungan bukas, summer pa, 1-year-old yung baby ko that time. Yung mga bagay na yan, yung luha na yan, kulang na lang. Habang nagmamaneho ka, higupin mo mag-isa para lang hindi makita ng asawa mo. Kasi hindi mo pwedeng ipakitang nanghihina ka, hindi mo pwedeng iparamdam sa kanya na parang hindi ka in control. So lahat ng mga to pinagdaanan ko dito sa Dubai. Hindi siya biro, hindi siya masayang alaala. Pero it is what it is. Kung ano ako ngayon, siguro ang pinaka-major factor nun is kung gaano rin ako naging resilient, kung gaano ako naging matatag sa pakikipaglaban sa buhay. Mabuti na lang po, nung time na yon, syempre, na-invite ako sa GC Premier, binigyan ko ng tsansa. Ito po yung mga na-achieve ko nung hinataw ko tong negosyong to. Ayan, nagkaroon po ako ng libreng Mustang. Yung Mustang na yan, totoo yung sabi nila na kapag ikaw ay nakasakay sa sports car, kung gwapo ka na, mas gwapo ka pa. So, totoo po yun para sa ibang tao. Ako naman po, naging konting gwapo lang. Okay? Masaya yung coaching yan. Pangarap ko po yan. Kagaya ng mga lahat ng kalalakihan, magkaroon ng sports car. At ang maganda ho dito, iba ho ang pakiramdam ng sumakay sa isang kotse na libre. Okay? Yan, mga travels, I've been to Maldives, to different parts of the globe, Japan. Ito po, Paris yan. Kasama po natin si VP Carlito, si Boss Carl. Siguro yung travel na yan, habang nanonood kayo sa akin, ang gusto ko hong isipin ninyo, ito po ay simbolo ng hope. Na pag natapos ang pandemya, babalik ulit tayo sa normal na buhay natin, na meron tayong pera, na pwede tayo ulit mag-travel around the world ng libre. Ayan po, Maldives. And siguro ang pinaka naging magandang experience ko rin dito, yung shopping. Yan, yung kami ay tipong shop till you drop. Kasama ko yung buong team pag nagsha-shopping. Nakaka-proud din kasi sa Louis Vuitton sa Dubai Mall, kilala kami doon. Pinagsasaran kami, meron kami isang section doon na sinasara nila pag kami pupunta. Ayan, Chanel, lahat po ng mga bagay na yan, nabigay po sa akin ng negosyong ito nung sineryoso ko siya. And yan, yung relo. Ito po yung pangarap kong relo na nung ako ay baon sa utang, ang ginawa ko, pumunta ako ng Dubai Mall tapos nag-selfie ako. Sabi ko, in 1 year, makukuha ko din to. And nangyari, nakuha ko siya, it's now 1.4 million pesos. It's an Audemars Piguet watch. Ito yung simbolo ng, para sa akin, ito na po yung pinakasimbolo ng paghihirap ko Kumbaga, paghihirap ko dati, sa nakayanan na nakasurvive tapos pinaglaban and then ngayon suit ko na siya. Tuwing makikita ko parang kinikilig pa rin ako kasi it's like day one na suot ko siya kasi maraming pinagdaanan kumbaga yung relo na yan para makuha yan. And of course lahat po ng padre de pamilya, ang pinakapangarap po sa anak is mabigyan sila ng magandang buhay, magandang edukasyon. Nung kaming mag-asawa, nung before kami nag-JC Premier, ang problema namin edukasyon kasi dito sa Dubai, mahal talaga ang cost of living dito, mahal din ang cost of education. Wala pong government na sasagot sa education ng mga anak mo.
So syempre, ang choice namin that time was to just, alam mo yon, pag-aralin na lang kung saan mura, kung saan pasok sa budget, or kung ipangungutang man, ipangutang. Pero maganda hong nabigay sa akin ng negosyong to. Napag-aral ko po yung anak ko sa isang magandang school, napakagandang school. Ang tuition niya ho umaabot ng 700 to 800,000 pesos sa isang taon. So para sa akin, ano yan hindi yan mababayaran ng pera. Yang ganyang klaseng edukasyon na kaya mong ibigay sa iyong anak. And ano ho bang nangyari nung pandemic? Nung pandemic, nung pagpasok ko ng taon na to, nakapagtayo ako ng negosyo dito pero ang nakakalungkot, syempre nalugi. Nalugi lahat, huminto lahat ang ikot ng mundo nung nagkaroon ng pandemya. Nung April of this year, I was so depressed kasi yung savings ko na inipon ko, nakinita ko sa negosyong to, nilagak ko doon. And sobrang nakaka-depress kasi lugi, zero. Ngayon po sarado na. 1 week ago sarado na po siya. Nalugi ako ng mga 4 million pesos. So, nung pandemya, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang naging maganda hong nangyari sa lahat, pagpasok ho ng Mayo, yung may-ari ho natin, Boss Joe and Boss Carlito, maraming salamat sa inyo. Kasi kung hindi nyo nilaunch yung online franchise system, kung hindi po kayo naging maagap na kumilos agad na mabilis, hindi ko na ho alam ngayon kung saan ako dadamputin, to be honest. Kasi hindi ho biro ang nangyayari sa atin ngayong pandemya. Hindi ko rin masabi kung bumubuti ba ang sitwasyon sa labas. Kasi in the first place, hindi ako lumalabas. Ang naging buhay ko na lang, nung nilaunch po nila Boss Jonathan and nila Boss Carlito yung online franchise nung May, ay nasa Zoom na lang ako araw-araw at itinataguyod tong negosyong to. And sa kakahataw ko po since May, I'm doing work 18 hours a day, Mondays to Sundays. 18 hours po ako nagtatrabaho para makabawi, makalaban ngayong pandemya. And ang maganda hong naging resulta is, yung income po na ina-aspire ko, siguro kumita lang ako ng 500,000 a month, siguro 700,000 a month. Masaya na ako kasi ilang buwan lang ang bibilangin ko, kaya kong bawiin ko ano yung nawala sa akin. Pero yung sistemang ginawa nila, hindi ko na ho alam kung paano ko siya i-describe kasi lahat po ng inaasahan ko, lahat ng pino-forecast ko, sobrang na-exceed niya. Ito po, nag-number 1 ako ngayong August. Tinamnan ko po yan since May. Hindi ko naman goal mag-number 1 eh. Nagkataon lang yung amount ng effort na pinasok ko, kilos na pala ng pang number 1 yun. Ang nakakatuwa pa ho doon, marami ho sa team nakapasok din po sa ranking. And in terms of monetary, ito po, mga last month na check ko na lang papakita ko kasi masyado nang madami. Kumita po ako ng 740,000 pesos sa isang linggo. Prior to that, ang check ko po nagbi-build up na 100, 200, 600,000 a week. Etong mga huling buwan na to talagang hindi ko na ma-describe kasi umabot pa ho sa point na before ako matulog, aantayin ko pa ho talagang lumabas yan sa portal. At pinipintahan ko. Alam mo yung pinipintahan mo yung screen mo para makita kung ilang digits yung lalabas. At 'di ba pag nakita mo yung numero, mas lalo kang hindi makakatulog kasi ano ba yung significance ng kita na to? Ang simbolo ng kitang ito magbibigay sa iyo ng peace of mind na yung mga nangyayari sa labas na hindi masyadong maganda, dito sa loob ng kumpanya natin, kabaliktaran ho ang nangyayari. Simbolo ito ng hope, simbolo ito ng mabigyan ka ng seguridad sa buhay, na kahit anong mangyari sa ekonomiya, tayo ay nakasandal sa isang solidong kumpanya, sa isang pader, sa isang sistema na kaya magpasok ng pera sa bulsa mo. Na hindi ka lumalabas ng bahay, na hindi mo kailangan i-risk yung sarili mo, na madali mo magagawa na nasa bahay ka lang, kasama mo pa yung pamilya mo. So ito hong amounts na to, sobrang significant para sa akin ngayon na pumasok tong perang ito kasi tandaan nyo, depressed ako noong Abril. Hindi ko alam ang gagawin ko noon kasi because of the pandemic, lahat tayo naging emotional, nagpanic, di ba? Kung hindi nilaunch ni Boss Jotto sa ni Boss Carlito, I don't know where am I now. Hindi ko po alam talaga as in kung saan ako dadamputin. And August 18, kumita po ako ng 740,000 pesos. After 1 week, 773,000 pesos. And then after 2 weeks,
ito po 2 linggong cheque kasi po na-hit ko po yung first million ko sa isang linggo. I was able to hit my first million sa isang linggo. This is breaking my own record kasi po never pa akong kumita ng 1 million sa loob ng isang linggo. So ang nangyari nun, nung kumita ako ng 1 million sa linggong yun, nakalimutan ko mag-encash kaya pumatong po yung 900,000 ulit sa susunod na linggo. So isa pong click na encashment, ang cheque ho namin dito is Mashreq Bank po, Dubai checks kami. So ang conversion na nasa 1.9 million in 2 weeks time. Para sa akin, sabi ko sa asawa ko, sinong mag-iisip na aabot tayo sa ganito? Nung nag-uusap po kami, late po kami matulog, umaga kaming matulog, hindi ka makakatulog kasi kung kumikita ka ng ganito, mahirap pong matulog. Pagod na yung katawang tao mo, pero yung kita mo ganito, para ka nasa alapa palagi, nasa cloud 9 ka palagi, na hindi mo maipaliwanag kung anong klaseng thrill, kung anong klaseng acceleration ang nararamdaman mo because you're earning 1 million a week. 1.9 million. And after a week, yan po, another 1 million ulit. So hindi pa ubos yung mga nakaraan, meron na naman ulit. And meron po akong upcoming na cheque na 1.9 million na hindi pa po naparating pa lang po dito sa loob po ng 2 linggo, 1.9 million ulit. So for the past weeks, yan po ang kinita ko. Ibang dating, hanggang ngayon po kahit kausap ko kayo, kaharap ko kayo, hindi ko pa rin maipaliwanag yung sari-saring emosyon na nararamdaman ko sa pagkita ng perang ganyan. Kasi hindi po yan biro. 4.5 million pesos from August 18 to September 11. 1 month check. Tapos after nyan, may parating pa po akong check 1.9 million. So kung ano man yung nawala sa akin nung pandemya, mabilis pong nabawi. Sobrang bilis nabawi. Na inaasahan ko 6 months to 1 year siguro bago ko makarecover, bago ko maibalik yung sarili ko sa dati. Dahil sa sistemang ginawa nila Boss Kailito, Boss Joe, eto na ako ngayon. Back on track, alive and kicking. Kumikita ng malaki. And sino mag-iisip na mangyayari ito? So ako po, palagi ako nagpapasalamat sa 2 butihin nating may-ari. Kasi sa 4 na taon at kalahati ko sa kumpanya, they never failed us. Lahat po ng pangako nila, hindi lang po nila ginampanan. Iniksidan pa nila to. From my expectation, hinigitan pa nila lahat ito. So, malakas lang yung kapit ko talaga sa kumpanya. Malakas ang paniniwala ko, kaya yung cheque ko, lumulobo rin po ng ganito. And it will not stop from here. Hindi po dito to magtatapos, tuloy-tuloy pa ho yan, kasi nagsisimula na naman ulit tayo. Ngayong pandemya, ano bang naging lesson natin sa buhay? Ako po siguro nung pagpasok nung Mayo, ang ganda nung platapormang binigay sa atin nila Boss Joe. Siguro ang pinaka pwede kong sabihin sa inyo, maging patient lang tayo sa paggawa ng negosyo kasi sa lahat po ng kahit na anong negosyo, kailangan pong i-build mo ito. Kailangan ng panahon. Hindi po lahat nadadaan sa madalian ng gusto mo. Kailangan mo rin tapatan ng aksyon. Maaring sa'yo mabilis yung kinita ko, pero hindi mo alam behind the scenes kung paano po ako magtrabaho. I work 18 hours a day, minsan 20 hours a day. Dumating pa ho yung point na ambulansya pa ako kasi akala ko heart attack na ako. Yung pala umaakyat na yung acid sa puso ko tuwing nakahiga ako. Sobrang acidic na ako na minsan nakakalimutan ng kumain. Bakit? Bakit ganun ang naging work etiquette ko? Kasi nagbabawi ako may binabawi ako, may hinahabol ako. At tatapatin ko kayo, natakot po ako. First time kong natakot sa buhay nung nagkaroon ng pandemya. Kasi hindi ko alam kung saan kami dadamputin mag-ina pag nag-worsen ng mga bagay-bagay. Pero ang natutunan ko ngayong pandemya, hindi mo kailangan problemahin kung ano nangyayari sa labas. Hindi mo kailangan problemahin kung ano nangyayari sa ekonomiya. Ang kailangan mo lang i-focus is kung ano magagawa mong aksyon para mag-improve ang ekonomiya mo. Mag-improve ang pagpasok ng pera sa bulsa mo. Yan lang ho ang natutunan ko. Hindi po naging madali ang transition from pandemic hanggang ngayon. Nakikita mo lang yung cheque, pero dinaan po yan sa matinding pasensya. Patience, lahat po ng negosyo kailangan po ng matinding patience. And of course, kagaya po ng sabi ni Mr. Ken Enda kanina, you have to stick with the system. Because the system is in place, nag-work na po yan, nag-work and patuloy hong mag-i-improve. Tayo ho, makinig po tayo sa mga nagtuturo sa atin. Tandaan niyo ho,
lahat po na nag-imbita sa inyo sa negosyong ito, pasalamatan niyo sila. Kagaya po ng pasasalamat ko kila Sir Brian, Sir Brennet, na kung hindi po nila ako pinilit na maging kasama sa negosyong ito, pinilit nila ako, that's the term, pinilit nila ako. Kung hindi po sila tumigil, wala ako dito ngayon. So magpasalamat po kayo sa mga nag-refer sa inyo sa pagiging online franchisee nyo. Makinig po kayo sa kanila mabuti kasi hindi naman po lahat po ng sasabihin nila para yan sa'yo. At you trust the system because the system works, it is working right now and it will continue to improve for the better forever and ever. Diba? Yan po ang pwede ko pong sabihin sa inyo. And lastly, ito pong kinikita ko ngayon, namili lang naman ako eh. 2 tao lang po, 2 klase lang ng tao sa mundong ito. Number 1, yung mga taong humihiling na matapos na yung pandemya, nagdadasal, humihiling, na sana matapos na to, magkaroon na ng vaccine, or yung pangalawang klase ng tao na gagawin ng lahat, hindi lang para mag-survive, kundi para mag-thrive ngayong pandemyang ito. Kasi 2 lang naman ang kakahitnan mo. Either after ng pandemic, baon ka sa utang or wala kang pera, or after ng pandemya, marami kang pera. So everything is a choice. So alin ka sa 2 klase ng tao na yon? I hope ngayon pong mga susunod na buwan, malapit na ho ang Pasko. And I believe, ironic ho ang mga nangyari kasi we beat many records. Marami tayong na-beat na records na pandemya pa. Di ba sino mag-aakala? In every crisis, there's always an opportunity. And palagi hong totoo yan. Depende lang ho sa tao, sa perspektibo mo sa buhay. So mga kaibigan, maraming salamat po. Sana nakapag-share ako, nakapag-impart ako ng something na pwede niyong baunin. ADR, ADJ, salamat po. Salamat. Grabe. Congratulations, Sir Frewin Go. Grabe, no? Sir Frewin Go, maraming salamat sa kwento ng buhay mo. Ayan. Grabe, 4.5 million pesos in a month. Wow, dating nag-struggle, kinabahan din sa pandemic. Yeah. Grabe, no? Pero ang ginawa niya, na-inspire ako doon sa dalawang klase ng tao na sinabi niya. Sabi niya yung isa, nagpa-pray na matapos na ang COVID-19 at magkaroon na ng vaccine. And the other is yung taong magta-thrive during sa pandemic na to. At sa tingin ko, siya po ay yung pangalawa, yung nagta-thrive sa pandemic na to. Tama nga, no? Totoo. Grabe. At isa pa sa DJ, before ko makalimutan, sabi ni Sir Frewin, sabi niya, wag nating intindihin yung ekonomiya ng bansa, ekonomiya ng mundo, kundi yung sarili nating ekonomiya. Tama talaga eh. Di ba? Sir Frewin, grabe ka talaga. Sariling ekonomiya. Bago yun ha. DJ ha. Sariling ekonomiya dapat ang focus natin. Hindi yung ekonomiya ng iba. Grabe. Wow. Totoo yun eh. Totoo naman talaga eh. Tingnan mo to, AD ah. Lahat ng tao nangamba. Tama? Correct. It all boils down to leadership. Yung sinasabi ni Boss Joe, importante ang leader sa negosyo mo. Importante ang leader sa buhay mo, importante ang taong may tamang direksyon para magtimon. Tingnan mo to lahat bagsak. Aviation, hardware, department store, restaurants, lahat, leisure, tourism, lahat bagsak pare. Tama, di ba lahat talaga bagsak? Pero alam mo, isa dapat sa babagsak, yung mga direct selling companies din eh. Kasi sino bibili, di ba? Sino mag-order? Pero yung ating mga bossing, pinatunayan nila na in times of crisis, meron talagang opportunity. At hindi tayo papayag, lalaban tayo. Ganon din yung ginawa ng mga sharers natin. Yes. Si Lovie, si Jocelyn, si Kenichi, lalo na to si FG. They took charge, they become the leader of their own destiny, at kaya sila nag-thrive. Hindi po aksidente ito, ADR. Tama, di ba? Hindi rin po tsamba, swerte. Lahat po na nagta-thrive sa pandemic,
sila po yung masters ng kanilang destiny. At nasa tamang direksyon, nasa tamang opportunity, at nasa tamang kumpanya. Iyon. Maraming salamat po. Any last word, Sir Prewin? Last word lang, baka meron pa. Ako po, nagpapasalamat ako EDR and EDJ sa pagpapalaki sa akin. Na maging kasama ko ngayong araw na to sa season na to, and nagpapasalamat po ako time and time again, eternally. Maraming salamat, Boss Jonathan So and Boss Carlito Makadangdang, kasi po marami po kayo natulungan for the past 4.5 years, pero yung ginawa ninyo ngayong Mayo, this will go down to the history books na hindi ho natin makakalimutan lahat. Yung pagtulong nyo po sa ating lahat, sa buong sangkatauhan, sa buong mundo, sa lahat po ng Pilipino. Ang sa akin lang po, tratuhin mo tong negosyong to na sa'yo. This is yours. This is inherently yours. The moment when you pay that online franchise fee, sa'yo ito, protektahan mo to, alagaan mo to, as if your life depends on it. And ibibigay niya kung ano yung dapat niyang ibigay sa'yo, depende kung paano mo to pinoprotektahan at inaalagaan. Lahat po ng bagay, it takes time. Ang pinakasikreto lang po dito, dumire-diretso ka lang, huwag kang hihinto, huwag kang titingin sa paligid mo, diretso lang ang tingin para ka may tapahoho. Tandaan mo palagi, this will take 1-2 years pa. And sa loob ng 1 taon at 2 taon na yon, lahat ng gagawin mo from this day moving forward, yun ang magdedetermine ng buhay mo after ng pandemic. Diba? Ang maalala lang ho natin is the way how we work ngayong pandemic, at after ho ng pandemic, sisiguraduhin ko sa iyo, lahat ng Pasko mo sobrang saya, sobrang siksik, sobrang liglig, sobrang umaapaw. So maraming salamat ho sa lahat. Sir Rene, Sir Jeffrey, maraming salamat sa inyo. Thanks for having me here. And God bless everyone. Again, to God be the glory ho, na nagbibigay sa atin palagi ng lakas ng loob, lakas ng puso, isip, dibdib, tapang, para ho makabuelo, makatribe ngayong pandemic na ito. Thank you very much. God bless everyone. Thank you, Sir Prewin Go. Ayan. Hopefully, magkita na tayo sa Pasko. Di ba? Merry Christmas. Okay. Bye-bye. Merry Bye-bye Christmas in advance. Thank you so much. Thank you so much. God Ayan. bless. Oo. Ayan, mga ka-JC. Ano? Ay. Woo! Ay, grabe. Apat na storya ng buhay. Apat. Grabe. Talagang iba-ibang challenges, iba-ibang pinagdaanan, pero lahat po naging successful, nag-thrive. Especially lahat sila sinubok. Lahat tayo sinubok ng panahon ng pandemya. Pero silang apat ang nagpapatunay na talaga may pag-asa. No? Na talagang meron. In every tragedy, there is an opportunity. Yahoo! Okay. Ayan, so maraming salamat po sa ating mga naging sharers for tonight, kay Ma'am Liob, kay Ma'am Jo, okay, kay Sir Ken, and kay Sir Prewin. Maraming salamat po sa inyo. Okay, keep up the good works at marami pa kayong matutulungang tao, okay, sa buong mundo. Ayan, marami pong na-inspire sa inyong mga kwento, at kayo naman na mga nakikinig, mga new franchisees, mga bravest dreamers out there. Okay, ano ang kwentong pandemic ninyo? Ayan, so hopefully one day, ikaw naman na nakikinig ngayon, ikaw naman na nanonood ngayon, ang kwento mo naman ang pakikinggan namin. Ang kwento mo naman